Yan, so mapagpalang araw po sa ating lahat. So as you all know na nagtatanong po ako ng mga kababayan natin dito sa Canada kung which is better if Canada or Philippines. So, kasama ko ngayon ang aking kaibigan si Kuya na tumutulong sa akin dito sa mga side hustle namin. Ayan. So ano pong pangalan mo, Kuya? Ako nga pala si Joda Doralho. Ayan, saan ka po sa atin, Kuya? Taga ano po ako, taga San Narciso, Zambales. Laking Ilocano po ako at 27 years na ako sa Canada. Since 96 nung dumating ako dito, hindi ko na nakalimutan yung mother tongue natin na Ilocano, tsaka proud ako na Ilocano kasi alam mo naman Ilocano, hard worker tayo. Yan, proud Ilocano. Proud Ilocano tayo Ilocano. amin. Alright. And magnarabe iyo amin apo. Alright. Sheesh. Yan, Kuya. Ano pong status mo nung dumating ka dito sa Canada, Kuya? Bali inadapt ako ng tiyuhin ko eh. So ano na ako noon, PR na ako, permanent resident na ako. Estudyante naman ako noon. 14 years old nung dumating ako dito. Working student. Bali, nung 15 ako, nagtrabaho na agad ako. As a part-time student. Nag-aaral ako sa umaga, tapos magtatrabaho ako sa panggabi. Nag-ipon ako para mapag-aral ko yung sarili ko sa college. So, pretty much self-supporting. Nice. Pero yun, Kuya, swerte mo pa rin, no? Kasi Sure. PR kang dumating. Yes, swerte pa rin ako at pasalamat ako sa tiyuhin ko at saka sa tiyahin ko. At kinuha nila ako at ako yung pinili nilang kinuha kasi uli lang lubos ako, maagang pumana yung mga magulang ko at napakahirap ng buhay sa Pilipinas. Kaya glad to be here. Sorry to hear that, Kuya, but It's you're okay. blessed. Yeah, blessed tayo. Okay. So yan, PR na si Kuya Joe ngayon. So Kuya, in terms of work, Canada or Philippines? Well, hindi ko naman na-experience magtrabaho sa Pilipinas, pero alam ko naman ang hirap ng buhay sa Pilipinas. Alam ko ang hirap ng kumita ng pera. So, at the end of the day, dito sa Canada, may matitira sa sweldo mo kung alam mo lang budgetin, kung alam mo lang diskartehin yung sweldo mo, makakaipon ka, makakapundar ka. So, in terms of work, I would say Canada. Canada. Yeah. Alright. So next question, Kuya. So hindi mo rin naman nasubukan ang magtrabaho sa Pilipinas, so skip ko na tong salary kung in terms of work, in terms of salary, Canada or Philippines, so we can say na Canada pa rin. Canada Diba, pa rin Kuya? kasi dollars tayo rito eh. Malaki yung palit eh. Right? Box yan, guys. Yeah. So next, Kuya, in terms of life, Canada or Philippines? Obvious na sa akin yon, Canada. Kasi nung nasa Pilipinas ako, napakahirap yung pinagdaanan ko doon. I mean, lumaki akong walang magulang. Tumira din ako sa tiyahin ko, pero may kapalit yon bilang parang houseboy nila. Lahat ginawa ko. Wala akong sariling gitara, wala akong sariling bisikleta. So, nung nakapagtrabaho ko dito, nakapag-ipon ako, nabili ko lahat yung gusto ko. Ngayon, ramdam ko yung feeling ng walang kagamitan. Maraming nagdo-donate sa akin, nagbibigay na rin ako ng mga gamit na hindi na namin kailangan, pinamimigay ko na rin sa ating mga kababayan na dumarating para mayroon silang magamit pag-start. Gumawa ako ng group na Pinoy Bigayan Toronto. Mag-join po kayo doon. Marami pong donation doon, mga damit, mga kagamitan, kaysa itinatapon natin, sayang naman. So, pinamimigay na lang namin dun sa grupo para makatulong sa ating mga kababayan na bagong dating kasi mahal ang bumili ng kagamitan lalo na ngayon. Yan. So nilagay ko po yung dyan sa screen, guys, yung group ni Kuya Joe. Lalagay ko din yung link sa description. Tulungan po tayo dyan. Tulungan tayo, guys. So Kuya, ang dami kasing mga Pinoy dito, mga Pinoy na gustong pumunta dito sa Canada as visitors Okay. para maghanap dito ng Lamia. So gaano nga ba kadali o kahirap maghanap ng trabaho dito sa Canada? Sa ngayon, mahirap kasi maraming dumarating eh, maraming competition eh. Visitor sila, yun ang parang bridge nila para mag-stay sa Canada. Ginagawa nila yung anong paraan na magagawa nila para mag-stay dito. Pero at the same time, mahirap guys. Kailangan paghandaan nyo yan kasi yung iba hindi basta-basta nakakahanap ng cash job eh. Cash job dito, ang dami nagtatanong sa akin, wala naman akong connection sa mga trabaho. So, mahirap kasi tutusin hindi lang Filipino ang pumupunta sa Canada. Marami ring sa ibang bansa tulad ng India. Right? Ang dami dyan. Yes. Apakadami dyan. So, it's a competition. So, mahirap guys, hindi siya madali. So, pag pupunta kayo dito, make sure na may baong kayong pera, good for at least 6 months na gastusin.
Kasi yung iba, hindi nila alam, kala nila madali. So, nahihirapan sila. Yung iba, hindi nila kaya. Nauwi ulit sila sa Pilipinas. Hindi sila prepared. Ito yung last na tanong ko, kuya. Ano yung may advice mo sa mga kapwa natin Pilipino na gustong mag-Canada? Well, kung mahirap ang buhay nyo dyan sa Pilipinas at kaya nyo, may panggastos kayo, try nyo sumubok dito sa Canada kasi hindi nyo malalaman. Pero kung maganda ang buhay nyo dyan, tulad ng kung may business kayo at may steady income kayo or under sa government kayo, maganda yung sweldo nyo, huwag na po kayo magpunta ng Canada dahil ngayon, napakahirap ng buhay dito. Ang pinakamahal dito ngayon is yung tirahan. Napakamahal ng bahay, napakamahal din ang upa, kokonti ang supply, mataas ang demand, marami pa ring taong nagdadatingan. So, unahan, ganyan ho, pahirapan dito ang maghanap ng mauupahan at the same time, trabaho. So, kung maganda at masaya ang buhay nyo dyan sa Pilipinas, diyan kayo sa Pilipinas. Parang kanta ng Shackle, mas masaya sa Pilipinas. Yun! Shoutout sa Agila Band namin kasi yan ang ating OPM rock band dito sa Toronto. Libangan lang namin kaya kung mahilig po kayong mag rock and roll, kontakin nyo lang ako, Joda Doral, at nagpapa-jam po ako dito sa basement para hindi kayo malungkot kasi alam ko naman ang Pilipino mahilig sa music, sa musika lalo na sa rock and roll. So, kumpleto ako na equipment dito. Message nyo lang ako at pag ako nagpa-jam welcome kayo makipag-jam sa amin. Thank you! So yun kaya, meron pa last. Anong gusto mong, baga may gusto kong i-promote kuya, like yung banda ng mga anak mo? Yes, pinopromote ko to, banda nung dalawa kong anak, Agila Band. Tutugtog kami sa summer sa mga Filipino festival tulad nung Tayo festival dito sa North York, June 15 dito sa Mel Lasman Square. Tutugtog po kami doon, pasyal lang po kayo doon. At dito sa Toronto, Fiesta Extravaganza dito sa Shepherd West, June 22. Tutugtog din kami sa Fun Philippines sa Queens Quay sa July. At saka sa 3rd Saturday ng August, Taste of Manila. Abangan nyo po kami doon. Tutugtog po dyan ang Agila Band at tayo mag-enjoy at mag-rock and roll. Yan, dito po yan sa ating barangay Batters and Wilson. Alright. Join po kayo sa group ko na yun, Barangay Batters and Wilson. Nagtayo rin ako dito ng group para mag-meet tayo mga kababayan dito. At magbigayan ng mga kung anong maibibigay natin or maitulong sa ating community. Barangay po natin to. So pagtulungan po tayo. Alright. Ayun lamang Kuya Joe. Ayan, thank you Kuya. Wala naman, thank you din. Sa mga hindi pa po naka-follow and subscribe, yan, baka pwede naman po kayo mag-follow and subscribe. Ayan, share nyo na din tong video natin para makatulong sa ating mga kababayan. So yan, papakita natin tong jamming area ni Kuya Joe. Ganda dito guys. Paikot na natin. Microphone, Ayan, lead vocalist, dalawang backup doon, daming gitara. Tignan yung drum set nila guys, dalawa. Tapos yung electronic kompleto. Pasok ako, Kuya naghahanap Joe, pala ako ng bro, i-plug mo nga to. Naghahanap pala ako ng keyboardist guys. Kung ayan. kita mo ba yan, ha? Wala kaming keyboardist pa ako. So kung mayroong interesadong tumugtog dyan as keyboardist, message nyo lang ako, mag-jam tayo, and then you never know, baka maging party kayo ng banda. May binubuo din akong isa pang banda dyan. So, yeah, message me lang kung interesado kayong tumugtog. Yan, lalo sa mga mahilig pong tumugtog dyan. Ayan, malay nyo, magkaroon kayo ng banda dito sa Canada, di ba? Magandang libangan yan. Kasi ang buhay natin sa Canada eat, sleep, work. Uy, ganun lang lagi, guys. That's like araw-araw yan. So, kapag meron tayong jamming pag weekend, medyo, stress reliever yan. Yep. At saka pala, planter din ako. May garden ako doon. Nagtatanim ako ng gulay na Pilipino gulay dyan, pampakbet. So, kung gusto nyo bumili ng mga pananim or gusto nyo matuto, mag-join kayo sa aking Ontario Pinoy Planters Group, in short, OPP. Ayan, sa mga mahilig magtanim dyan. Ilocano tayo, so, nothing is the best. Nothing is life. Marami tayong grupo dyan. Ilagay mo na lang sa link mo dyan, bro. Ako, ilalagay ko lahat sa screen yan. Toronto, yung mga yan, OPP. Yan, marami. Okay, yan. So, pakita ko lang last, bago tayo magtapos, yung gitara.
Ang dami guys, di ba? So, kulang na lang yung tutugtog. Tugtog na lang. We Alright. always need vocalists, lalo na mga kabataan. Alright, sa mga mahilig tumugtog yan, yan. Mga youth. Yeah. PM nyo lang po si Kuya Joe Dadral. Yan. You're always welcome. Yun lamang po. Thanks for dropping Thank by, you. bro. Okay, Kuya. Thank you, Kuya, and God bless.